Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sino ba sa atin ang ayaw ng kapayapaan? Isa sa palaging hinahanap natin yan, ang magkaroon ng kapayapaan sa ating isip, sa ating mga kalooban. Pero ang kapayapaan ay hindi pinagpapaguran. Ang kapayapaan ay pinagkakaloob ng Diyos. Kung galing sa Diyos, magtatagal. Kung galing sa Diyos, yan ang magpapalakas sa iyo. Sa napakaraming beses na kung saan hiniling natin ang kapayapaan, pero hindi natin pinili ito. Sa pagkakataon na kung saan hindi tayo naging daan at instrumentong ng kapayapaan ng Diyos. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Panginoon para makita tayo minsan pa maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag, upang wag naming pag-alinlangan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyaring tiyakan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit, nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at
isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupuriin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay ang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon. Di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y lang magtiis ng tagumpay ay makamit at sumaatin ang langit. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa man mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi ko na pakakahaba ang pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko ang inuutos niya sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Welcome po sa ating banal na misa. Hindi ko po alam kung napansin niyo rin ito. Bakit po sinasabi natin rest in peace sa mga patay, pero hindi po tayo humihiling o nag-greet ng live in peace para sa mga buhay? Kailangan pa ba na mamatay tayo bago tayo magkaroon ng kapayapaan? Di po ba mas mahalaga ang kapayapaan habang tayo'y buhay dito sa mundo? Ito po siguro ang dahilan bakit walang kapayapaan o kakaunti ang kapayapaan dito sa ating buhay. Kasi hindi natin ninanais ang kapayapaan sa bawat isa. Di po ba? I think it is a good practice that we should start. Na araw-araw sabihan mo yung ibang tao, umpisan mo sa iyong pamilya.
Say to them, greet them, live in peace. Sabihan nyo nga po yung mga katabi nyo, live in peace. Aminin po natin, ang mundo po natin ngayon ay napakagulo. Amen? Walang tigil ang away sa politika. Wala din pong tigil ang giyera sa ibang bansa. Nagkakaroon po ng engkwentro sa mga militar, laban sa mga komunista. Pati po sa mga tahanan natin, merong tampuhan, merong samaan ng loob. Marami po nagiging broken family ngayon. Kaya ang tanong, paano po tayo magkakaroon ng kapayapaan sa mundong napakagulo at watak-watak? Ang sagot po ay nasa mabuting balita. Sabi po ni Jesus, kapayapaan ko ang iniiwan ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ng sanlibutan. Ibig po sabihin, merong dalawang klase ng kapayapaan. Una, ang kapayapaan ng mundo, pero pangalawa, ang kapayapaan ni Kristo. Ang kapayapaan po ng mundo, pansamantala. Kapag may pera ka, payapa ka. Kapag wala kang problema, payapa ka. Kaya nga po, minsan kapag nawalan ka ng pera, doon ka gulong-gulo, doon ka nadidepress, doon ka nalulungkot, di po ba? Kapag meron kang pagsubok, kapag meron kang kaaway o merong naninira sa'yo, hindi ka matahimik, hindi ka mapakali, nanghihina ka. Pero ang kapayapaan ni Kristo, yan ang nagtatagal. Kahit na meron kang problema, payapa ka pa rin. Kaya ang tanong, ano ang gagawin po natin para maranasan natin ang kapayapaan ni Kristo sa ating buhay, lalong-lalo na kapag napupuno na tayo ng mga problema at pagsubok? The first one is, you must empty your heart. Bawasan mo yung laman ng puso mo. Meron pong isang estudyante na laging stress. Lumapit po siya sa kanyang guro. Pero habang nagrereklamo po, itong estudyante sa kanyang teacher, pinagkape siya. Binuhos po ng guro yung kape dun sa tasa niya. Kaya lang napuno na po yung tasa at biglang umapaw ito, kumalat na po yung kape sa lamesa. At itong estudyante na bigla sabi, Teacher, sandali! Umaapaw na po, nabubuhos na, nasasayang. Sabi po ng guro, alam mo, kamukha mo itong tasang ito. Kung puno ka, hindi ka makakatanggap ng kapayapaan. Admit it, my dear friends. We are like that cup that is overflowing with sadness, with worries, with stress. If you are full, you can never receive the peace of Christ in your life. Amen? Mga kapatid, hindi po problema ang kapayapaan ng Diyos. The peace of God is always available to you. Ang problema, yung puso mo. Tanungin mo ang iyong sarili, saan mo pinupuno ang iyong puso? Baka puno yan ng galit, baka meron kang pride, baka meron kang sama ng loob, baka puno ka ng mga pag-aalala. Kaya kahit na anong dasal mo, kahit na gusto ng Diyos sa pagpalaing ka niya, walang papasok na grasya. Tandaan niyo po, hindi ka mapupuno ng kapayapaan kung hindi ka muna magpapakawala ng bigat. Kaya minsan, ang sagot ng Diyos sa dasal mo ay hindi naman pagdagdag. Ang sagot ng Diyos diyan sa dasal mo ay pagbawas. But secondly, we must enter into silence in order to receive the peace of Christ. Matuto tayong tumahimik. Meron pong isang parishioner, lumapit po sa pari at nagtatanong siya. Sabi, Father, paano po ba ako magkakaroon ng peace of mind? Dami ko pong utang, ang dami kong binabayaran. Hindi po kami ayos ng aking misis ngayon. May sakit pong aking mga magulang, hindi ko po alam kung paano ko mababayaran yung kanilang mga gamot, maintenance. Ano po kayang gagawin ko, Father? Alam niya yung pare, tumahimik lang, tinitignan lang itong tao. Biglang nainis daw po siya. Sabi niya, mihingi ako ng advice pagkatapos. Parang napakasuplado naman itong paring ito, hindi sumasagot, hinayaan lang ako. Pero pagkatapos po ng ilang minuto, nagtanong yung pari. Ngayon, pagkatapos ng katahimikan, anong iyong nararamdaman? At ito po
yung lalaki huminga ng malalim, sabi, Father, medyo okay na ako. Medyo kalmado na ako. Kasi mga kapatid, ang problema natin ngayon, hindi naman po yung ingay ng mundo. Ang problema natin, yung ingay ng ating puso. Kapag payapa ang puso mo, kahit na anong mangyari sa labas, tahimik ka at magiging magaan ang iyong buhay. Amen? Dahil sa ingay at gulo, maaaring may naririnig ka, pero wala kang nauunawaan at naiintindihan. Kahit po ang Diyos, magsalita na siya magsalita sa iyo, meron siyang mensahe. Pero kung bingi ka dahil sa dami ng iyong pinakikinggan, walang tatagos, wala kang matatanggap sa Kanya. Di po ba? Tandaan niyo po ito, peace is not always found in answers. But sometimes peace is found in silence. Kailangan din na tumahimik tayo. Kailangan din magkaroon tayo ng espasyo para maging malinaw ang lahat sa atin. Amen? Kaya kung gusto mong maging payapa, magdasal ka. At anong pagdarasal? Hindi lang yung pagsasabi mo ng problema sa Diyos. Pero ang pagdarasal ay pakikinig sa kagustuhan ng Diyos. Tumahimik ka kasi nagsasalita ang Diyos sa katahimikan. At hindi po masama na lumayo ka sa ingay. Amen? Dahil magsasalita lang ang Diyos, maunawaan mo lang siya kung bibigyan mo ng daan ang kanyang kapayapaan sa loob ng iyong tahimik na puso. Third and last, embrace Christ. Yakapin mo si Kristo para matanggap mo ang kapayapaan ni Kristo. Sabi po ni Jesus, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi po sinabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng mundong walang problema. Hindi niya sinabi yon. Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, bibigyan ko kayo ng puso na hindi matitinag ng kahit na anong problema. Mga kapatid, ang tunay na kapayapaan ay hindi po galing sa sitwasyon. Ang tunay na kapayapaan galing sa isang mabuting relasyon kay Kristo. Kaya kahit na may sakit ka, may problema ka sa pamilya, meron kang mabigat na pinagdadaanan, kung hawak mo si Kristo at kung nagpapahawak ka kay Kristo, hindi mawawala ang kapayapaan sa iyo. Tandaan niyo po ito mga kapatid, ang kapayapaan hindi hinahanap. Ito ay hinahayaan. Ang kapayapaan, hindi mo dapat ipilit yan. Ang kapayapaan ay tinatanggap. Peace is a grace. Peace is a gift from God. Ang kapayapaan ay regalo. At para matanggap mo ang regalo, hingin mo ito. Do you ask for peace? Ask yourself that question. Ang dami mong hinihingi sa Diyos eh. Makabayad ng utang, gumaling sa iyong sakit, mag-aayos na kayo sa pamilya. Those are not bad things. And yet, there is a more important grace to ask. Before anything else, ask the Lord, Lord, give me peace. Lord, give my family peace. Lord, give the whole world peace. Because what is peace? It is completeness. It is wholeness. At kapag humingi ka sa Diyos, pagkakaloob niya, pangako naman niya yan sa atin, hindi po ba? Whatever we ask in His name, He shall provide for us. God will do it. Yeah, kahit na magulo ang mundo, payapa ka pa rin. Kahit na maingay sa paligid mo, tahimik pa rin ang puso mo. Kahit na may bagyo sa labas, may langit sa iyong loob kung nasa iyo ang kapayapaan ni Kristo. Kaya sa banal na misang ito, patulong tayo sa Diyos. Palagi sana nating hilingin ang kapayapaan ng Panginoon. Pag binigay sa atin ito, tanggapin mo. Yan ang una mong hanapin, yung una mong tanggapin. Dahil itong magiging daan para maging mas maayos at mas mabuti ang ating mundo at ang iyong kaluluwa, hindi lang ngayon, hindi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoon
na muling nabuhay ang kapayapaan niya na hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga panalangin at pangangailangan. At sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mamamayan ng lahat ng mga bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naliligalig, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbaguhin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nasa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, na maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Itong nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ang inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit na papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalahating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nadalak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay, para magbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay naganak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, minahal ka ng Ama, umuwi ka sa Kanya, makaisa sa tinig niya. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap kong buhay
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, wag lang po nating naisin ang kapayapaan ng mundo. Kung hindi naisin natin at hingin natin sa Diyos ang kapayapaan ni Kristo. Dahil ang kapayapaan niya ang nagbubuo sa atin. How can we receive this peace? Well, first, empty yourself. Hindi mo matatanggap ang kapayapaan pag puno ang iyong puso. Pero pangalawa, we must embrace the peace of God in silence. Pero pangatlo, kailangan nating yakapin si Kristo. Huwag nating hintayin na mamatay yung tao bago nating ipagdasal, sabihin rest in peace. Kahit nabuhay tayo, let us desire, let us greet each other, live in peace. Singit niyo po sa inyong dasal ngayon. Sino yung mga taong gusto mong pagdasal na maging payapa sila? Please ask the Lord. May the Lord grant them the peace in their mind and in their heart. May we become instruments of peace para mabawas-bawas po ang gulo ng mundo. Napakaganda po ng mundong nilikha ng Diyos. Di po ba? Napakaraming resources, napakaraming kayamanan ng mundong ito. Pero, bakit pa tayo nagkakagulo? Dahil di natin hinihingi ang kapayapaan at nagtatagumpay ang pagkamakasarili ng mga tao. Kaya para po sa ating dasal ngayon, yan ang ating hilingin, yan ang ating sabihin, Lord, grant us peace. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Honor